Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa panawagan ng kanilang mga taga-suporta sa the Netherlands na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Inalmahan din ng palasyo ang pahayag ng bise na di umano ipinapakita ng Pangulo sa taong bayan na maayos siyang mag-isip at kaya niyang mamuno. Paano po natin masasabi ito? Kung pinapailan po natin ay ang batas. At very transparent po tayo. Grabe no, ang babaw nitong babaeng to, no? Hindi ko mag-gets. Paano naging music to? Yung logic niya, hindi ko nga maintindihan paano naging abogado to eh. Ang babaw-babaw ng mga pag-iintindi niya sa mga sinasabi ng mga detractors, ano? Yung parbagang, yung pag-unawa niya parang, hindi ko naman sinasabing gano'n ha, pero parang walang pinag-aralan, no? Hindi naman sa ano ha, pero, tapos the way pa siya mag-explain, para talagang ano, ewan ko ba kung bakit gano'n? Ano bang mga transaksyon? Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago, at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Ibang Yan na naman yung confidential funds. Hulaan nyo kung sino yung ano niya. Tingnan mo binabanatan niya si VP Sara Duterte pero ang dinidescribe niya, best description ng Pangulo niya. Tingnan mo tingnan mo. Kung pinapailan po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago, at hindi nagpapakita ng anumang dokumento. Ayun. Maraming nililihim. Sino ba maraming lihim dyan? Yung mga trip niyo sa US. Di ba? Tatalbog sa'yo lahat ng sinasabi mo, Day. Ano pa? Hindi lang yun. At hindi daw nagpapakita ng dokumento. Kamusta naman yung budget natin? Kamusta naman yung expenses ng confidential fund ni Marcos? Alam niyo, tatalbog sa inyo yung paulit-ulit yung confidential funds. Tanungin ko kayo, magkano lang ang confidential funds ni VP Sara Duterte at yung Office of the Vice President at saka yung confidential funds ng presidente? Wala ko sa kalahati. Tapos sasabihin mo, bakit hindi pinapakita, tinatago ang dokumento? Ba't di nyo ilabas yung dokumento ng OP sa confidential funds? Di ba? Puro tayo daldali. Anak ka ng tutsa naman, Madam Claire. Ano bang yung mga sinasabi mo? Taloy na. Nagmumukha kang ano dyan. Alam mo ko sa'yo? Mag-resign ka na lang. Mahirap yan eh. Yung ginagawa mo. Sa totoo lang. Ako nahihirapan para sa'yo eh. Ang hirap magsinungaling. Ang hirap maging magpeke ng baga ng iyong prinsipyo. Napakahirap. Mantakin mo. Itatago mo yan. Obvious naman talaga na mas malaki. Kamusta na yung Maharlika fans? Kamusta na ho? Dokumento? Sige, ilabas nyo lahat ng dokumento. Hindi nyo may labas yan. More particularly about the funds. ibang-iba ang ginawa kay Ninoy. Yan ang sagot ng pamilya Aquino sa pangamba ni Vice President Sara Duterte na baka sapitin umano ng ama ang nangyari sa dating senador. Ganyan din ang sabi ng palasyo sabay diing dapat magpresenta ng ebidensya ang bise kung may banta sa buhay ng dating Pangulo. Magpresenta daw ng ebidensya kung may banta kay Duterte. Ito ang pinaka funniest na sinabi nitong Claire na to. Magpakita ng ebidensya. Madam Claire, nakalimutan mo na ho ba? Yung mismong amo mo na paulit-ulit na sinasabing hindi niya papayagan ng ICC, yung mismong mga sekretary na sinasabing pag pumasok sila dito, aarestuin sila. Di ba?
Yung gobyernong pinagsisilbihan mo. Oh, sila din mismo ang bumaluktot ng lahat ng kanilang sinabi. That's the truth. Yan ang katotohanan. Oh. Si Ian Cruz. Ngayon pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Pumalag ang palasyo sa kwentong yan ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pag-uusap nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain ngayon sa The Hague, Netherlands. Ang pangamba ng bise, sapitin ng ama nangyari kay Senador Ninoy Aquino Jr. na binaril sa airport pagkababa ng kanyang flight mula Amerika noong 1983. Halos 42 taon matapos niyan, hindi pa rin tukoy kung sino ang mastermind sa krimen. Bagamat dahil politikal na kalaban ng mga Aquino, ang mga Marcos ang iniuugnay dito. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Kirit pa ng pala. Walang katotohanan yung mga ganyan-ganyan. Tapos pag napatay, ano sasabihin ninyo? Hindi totoo lang Kasi nadala na ho ang taong bayan Alam mo lahat ng nakakausap ko, as in, hindi lang ako sigurado kayo mga nanonood sa akin. Lahat kayo, you never imagine that Duterte will be jailed sa ICC. Hindi nyo ma-imagine yan. Paano nangyari alam nyo kung bakit? Ba't di nyo ma-imagine? Marami sa atin nagpabudol Ayoko na lang mag-idiin pa Naniwala kayo noon kay Marcos na hindi niya papayagan ng ICC. Isa yan sa mga campaign promises niya. Sisiguraduhin niya poprotektahan niya si Duterte. Anong nangyari? Siya mismo ang naghatid. Ibig sabihin, yung kanyang mga tauhan na wala namang red notice, wala namang kahit anong sinasabing warrant, dinala sa ibang bansa. Alam niyo ba kahit mga Hapon alam yan? Bakit kanyo? Lumalabas sa news nila dito. At iba yung news nila dito, iba talaga dito sa Japan Yung news sa Pilipinas talagang grabe ang pagkabayas. Dito sa Japan, ang labas talaga ng news, hindi makatarungan yung pagbitbit kay PRRD sa ibang bansa. Hindi talaga makatarungan. Nagtataka baga. Yun po ang gaganong-gano sila. Yung mga Hapon, ganun Diba? Pag nagtaka, takan-taka. Oo, totoo, wala akong biro. Kasi nga, lahat tayo, hindi natin ma-imagine yan. Bakit? Paulit-ulit na sinasabi, meron pang for 1,000 times, for the nth time. May ba ganun ba si Marcos we are no longer part in the jurisdiction of ICC. Ilang beses na sinabi yan. Pero, nung siya ay nagpa-press ko na I think dinilit daw, sabi nung iba, hindi ko sure Hindi ko sure. Pero, dinilit daw yung press ko na yun, nawala bigla na sinasabi doon na hindi naman daw siya sumunod sa ICC kung hindi sa Interpol. Ang Interpol po, walang kapangyarihan. Sila nagbibigay lang ng notice. Wala yung kapangyarihan manghuli kung hindi papayagan ng mismong gobyernong yung gobyerno namumuno doon sa bansang yon. Wala yung kapangyarihan niyang Interpol na yan. Hindi yung mga pulis pangkalawakan. Wala talaga. Kaya nga, ibig sabihin lang mga kabayan, ginusto talaga. Yan ang hindi kasi maamin ng administrasyon na ito kasi mga walang bayag ang nakaupo ngayon sa Pilipinas. Mga walang bayag. Yan ang masasabi ko. Bakit kanyo? Hindi pa nila aminin. Oo, pinakulong namin si Duterte. Tapos ang usapan. Ang dami pa nilang deny. Kaya nagkabaluktot na yung mga paliwanag ng mga sekretary. Paano? Pati yung paliwanag ng presidente, baluktot. Pinaiikot-ikot.
Mga walang bayag walang paninindigan. Sabihin nyo na lang, hindi, talagang pinakulong namin si Duterte para magbayad ng kanyang kasalanan. Ganon, diretsuhan. Wala nga, mahinang nila lang